depressing? Pera. Pera. Pagdating ng Pasko, o bago dumating ng Pasko, problema na ng Pilipino, pera, majority. No? Pero hindi po yan ang topic ko. Ang unang linggo ng ating on the month of December, why there is Christmas. Nakinig natin si Brother ito. Last week, why God choose to be born? Brother Manny. Ang sabi ko ngayon eh, how the world respond. Paano ang mundo nag-respond sa Christmas? Past and present. Ngayon, hindi ako gagamit ng PowerPoint. Kasi, ang tagal ko na, may napapansin po ako. Pag kami po ay naglilinis dito, hindi nag-iiwan ng Bible. No? Iniiwan na. Yung isa pa nga, hindi pa ata. O parang dito. Nakalimutan. Yung iba naman, bitbit, naiiwanan ko sa baba. No? So bakit? Parang nagkaroon ako ng idea sa sinabi ni Brother Manny. Kung pwede tayo na, dapat magbukas tayo, baka nakalimutan na natin. So ngayon, hindi ako gagamit ng PowerPoint para lahat magamit natin ang ating Biblia. At malalaman natin kung sino ang walang dala. Kasi sa Kristiyano, napaka-importante ng Biblia. Ito ang batayan, no? Ito ang love letter ng Panginoon sa atin. And yet, mananambahan tayo, hindi natin binabasa at umaasa. Maganda ang technology. Pero time to time, pero meron naman time na dapat siguro once a month, hindi tayo gagamit ng PowerPoint para dito lang magbasa tayo. Talagang magbubuk lang tayo. Yung iba, hindi pa alam. Alamin natin ngayon. Okay, ang binasa sa atin ngayon, ilagay na natin sa Matthew, chapter 1, verse 18 to 25. Napakaganda ng salita ng Biblia, Tagalog na Tagalog. No? So ngayon, I hope sa inyo na dyan. Dadagdagan lang natin yung dalawang nakaraang linggo. Pag bubulay-bulayan natin, dagdag ng mga kaalaman, thoughts, lalo na why did God choose to be born? No? Okay. Sa Matthew chapter 1, verse 22 to 23. So, yan na yun. Dala ko rin ng Tagalog. Para minsan, mas masarap makinig sa Tagalog. Tingnan niyo yung verse 22. Nangyari na nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tignan nyo, magdidili ang isang berhen at magsisiran ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito, kasama natin ang Diyos. Okay. Fulfillment of the prophecy. Nasa? Isaiah chapter 7, verse 40. Hindi na tayo pupunta ron. Dahil yun din ang sinabi. Para at least natatandaan na natin. Tingnan in verse 21. Okay? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Hebrew word ay Eroswa.
5. No? Pupunta tayo. Habang inamin yun, tayo manalangin. Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa araw na ito. Kami ay nagkasama-sama upang ikaw ay sampahin sa Espiritu ng Katotohanan. At naway kami, daluyin mo kami ng Espiritu mo sa umaga nito. Magkaroon kami ng pagkinawa, kaalaman, at lalo-lalo na kami maintindihan namin kung bakit kayo nagpunta sa mundo. Salamat, Panginoon. Use my mouth as your mouthpiece. Daluyin niyo kami ng inyong Espiritu. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Okay, Romans chapter 5, verse 12. Si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao, which is Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, dumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ganyan. Okay. Verse 19 or 18. Or, better yet, 15 muna. Okay, yan. Subalit, magkaiba ang dalawang ito. Si Adan ay anyo ng isang darating. Subalit, magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang libreng kaloob ng Diyos, grace, ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang mamamatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit, kagandahan loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahan loob ng isang tao, si Jesus Cristo. Okay? Verse 18. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Tingnan niya, yung kasalanan dahil doon sa ginawa ng Adan, lahat minganan na natin ito. Dahil sa isang tao, si Adan, munang ginawa doon. Kaya history, Old Testament, sinabi niya Genesis, dahil doon sa pagkakasala ni Adan, lahat tayo. Kaya lahat ng tao ngayon na sinilang makasalanan. Yan ang sabi ng Biblia. Pero, in verse 19, sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod rin ng isang tao. Sino yun? Kung hindi ginawa ni Kristo. Maliwanag mo yun. Tingnan nyo ang 1 Corinthians chapter 15. Madali naman yan. Susunod na yan. 1 Corinthians chapter 15. Verse 47. Okay, hinihintay ko kayo para maintindihan natin mabuti. Okay, dyan tayo, verse 47. Ang unang Adan ay mula sa lupa. Okay? Liwanag, di ba? Ginawa ng Panginoon from dust, nag-form, di ba? Pero niya ang isang tao, binugahan ang buhay. Okay. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan, which is Jesus Christ, ay mula sa langit. Okay? Maganda sa English. The first man was made of earth, made of dust. The
second man is the Lord from heaven. No? Why did God choose to be born? No? Bakit pinanganak ang Diyos? Diyos, pinili pa ng Diyos ipanganak. No? So, klaro, ang pinag-usapan natin. Dahil Yesu Cristo. Ngayon, paano nag-respond ang mundo? No? Buong mundo. Pinag-iit niya yan. Di ba? Paano ang pananaw ng tao sa mundo tungkol dito sa pinag-usapan natin? Okay. Past, yung nakaraan. It depends on how they've been conquered or colonized. Diba? Depende sa mga ito. Example, North America, Protestant, Catholic. South America, pure Catholics. Brazil, di ba? Peru, Venezuela, lahat yan. Latin America, Catholic. Europe, Catholic, Protestant, Orthodox, Christian. Asia, tayo, the only country, iisa na Katoliko sa bansa ng Asia. Ano yung nasa paligid natin? Buddhism, Hinduism, Muslim, may isa. Bawal ang Diyos. China. Diba? Middle East. Si Jibril. Diba? Muslim. Pakabawal. Pinapakay. Kung may hawak ng Biblia. Kumikita na nagsusuplong yung mga underground na worship service. Tama? Jibril? Diba? Ayan. Testigo sa kapatid natin dito. Underground na. Kwento nga isang Tigay ni Dosa, si Yoyo. Alam niyo, pag nag-worship sila, tayo, di ba? Dahil inamin na, dahil pinoprotection na natin yung para hindi pumasok ang init. Sila, naglalagay ng plywood sa bawat bintana, pinto. Bakit? Para hindi lumabas ang sound. Yan, testimony ni Yoyo sa amin. Ang tagal doon nilang ginawa yun. Para hindi lumabas ang sound. Para awitan at yung mensahe ng ipapasakit, hindi makakalik, hindi makakalik. Kasi, kikita ang suko. Ngayon, bakit natin sinasabi ito? So, alam natin ngayon, malalaman natin ngayon kung paano ang mundo ay nag-respond si Kristo o ang Christmas person. Alam niyo, hindi ko lahat na-research sa ako'y hirap sa internet. Meron ako nakita in the 4th century, Christian start celebrating the Christmas Advent. No? It start at 4th Sunday before Christmas and on Christmas Eve. Paano sila nag-celebrate? Making wreaths, decoration, no? Lighting candles each night after supper, singing carols. Ito number 4. Reading a short Bible passage about the birth of Christ. Ito ang ginawa ng 4th century. Sa tingin mo yan, ginagawa ko kaya niya. Tingala. Sana. I hope. Okay. Ang mundo, sinabi natin, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang country na kung ano ang pinaka-religion nila. Paano ngayon ang preso? Alam nyo, hanap buhay, kung kaya siya isip. The present. Ewan ko, engineer, meron bang mga ng Christmas sa Saudi ka, no? Hindi ko alam kasi pero alam ko, Dubai, Abu Dhabi, yung mga maluluwag at naglalagay sila ng dekorasyon ng Christmas.
Japan. Di ba? Ah, ano sila? Nagising. Bakit pag Christmas, may season din sila? Ano ba? Sabihin natin, what more? Yun, lahat. Di ba? Lahat yan, bakit kami celebrate namin? Negosyo. Kung meron siya discount, napakalaking negosyo. Paano? Birth of Christ. Sino kapalit nun? Santa Claus. Regalo. Di ba? Star on the sky. Sabi ng ano. Ngayon, ang saan ang star? On the Christmas tree. There may star. Okay. Lighting candles. Kandila. Ngayon, high-tech. LED. Christmas lights. May gumagawa. May lahat. Kita nyo. At nakita mo yung ganda ng ano, dekorasyon. Sabi sa akin ko lang. Ito ang sakit. Puntos ng usapan Jesus Christ. Meron sa mga Christmas card. Sa lahat ng mga text. Ako nakakabas. Ano ginawa? Ano ang meaning ng Christmas? Alisin mo yung mas. Di Christ. Di ba? Ano pinalo? X. Anong meaning ng X? Nobody. Sino po? Ito yung X. Nobody. Unknown. Iba sa ibang X. Okay. Gawin tayo sa ating tradisyon natin. Tayo ang pinakahabang mag-celebrate ng season. December 16, nagtatapos ng January 6. Diba? Okay. Bigyan natin ng toon yung ating tradisyon. Simbang gabi, siyam na araw. Ano purpose? Gigising ka ng alas 4, alas 5. Hindi pa ganun nagtapos. Ngayon, meron na. Sabi nga ni Ate Rina, ano ba ngayon yan? Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. May misa. Dire-diretso. Bukod pa rin ng swat. Bakit? Anong purpose natin? Sabi nga ni isang kapatid, yan, brutal. Negosyo. Reunion. Parties. Lahat ginagawa yan. Ano sineselebrate natin? Di ba? Ano sineselebrate natin? Pagka reunion. Family tradition. Pero yun, yung mga taga-Amerika, OFW, hindi mo yun. Bakit? Mag-uwi yan. Because of tradition. Ano? Hindi na nakita yung kasama. Nag-uwi. Yung iba, pamorning ng inuman. Di ba? Ano ginagawa? Ano ang purpose ng yung ano na yun? Meron ba kayong gumawa nung sa court? Reading a short Bible passage about the birth of Christ? Doon sa reunion na yun? Wala. Okay. Ito, saya to. 13-month bonus. Bakit dito binibigay? Bakit binibigay nitong month na ito? Or before, kung sa month na ito? Ano yung mag-isip? Okay. Christmas. Tradition. Supposed to be, wala masama. Nakapokus kay Jesus Christ as a child. Ang masakit, ang tradition natin, hindi na lumaki si Kristo. Hindi na lumaki. Diba yung pinupoint yung brother ko? Yung buwan na ito, 8 months, tama 8 months, lumiit na uli si Kristo. Ilang buwan ulit, lumaki si Kristo. Tama, brother to, di ba? Ganun ako natin yun. 59 years old na ako. Ganyan. Lahat kayo testigo dyan. Ganyan ang nangyayari taon-taon sa ating bansa. Diba? Pero tingnan nyo, Luke chapter 2 verse 40. Kaya
40. Verse 40. Hindi nga sa Ingles, ha? Luke chapter 2, verse 40. Lucas 2:40. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Di ba? The child grew. Hindi lumaki. Tradisyon ng Pilipino, ano? Bata pa rin. Hindi na lumaki. Pero sabi, yan sa kanila, tingnan nyo kung nagbabasa ng Biblia, makikita, lumaki. Kaya, pupunta na naman tayo sa isang tradisyon ng Pilipino. Holy Week, lumaki na si Kristo. Diba? Lumaki na. 33 anyos na. Hindi ka na. Holy Week, ha? Wednesday, hinuli. Thursday, hinatulan. Friday, pinako. Saturday, nilibing. Sunday, huli-huli. Kompleto, isang linggo. Pero ano focus? Ano nakapanood natin? Sa TV. Tayong bansa na ano? 2 araw. Nanginginig. That's because of Holy Thursday and Good Friday. What is Good Friday? Eh, bawal ang takni. What is Holy Thursday? Eh, since na lahat ng alin, ayun, sa news din, nakikita mo, pupunta ng South, pupunta ng North, kahit na kanyang bakasyonan. Ano purpose? Di ba? Anong focus pa rin ng Friday? Suffering and death of Christ. Ano napapanood sa TV? Yung isang tao na nagpapako sa Pampanga. Ilang taon na yung ginagawa? Si Kristo namatay sa cross. Eh siya, ilang ganun, nakaganon, pinako, ilang minuto lang. Mamaya, tatanggalin na ulit. What is the ano simbolo mo? Eh kung tatanggal ka rin at babalik ka rin, para ano? Ano yung pinakikita? Masyadong emphasis ng tradisyon. Yung pagkamatay ni Kristo, yung suffering ni Kristo. Eh, ang Sunday, nabuhay ng muli eh. So, pag sinabi mo, nabuhay muli, 59 years old na ako, eh, nasa ng Diyos, nasa ng Panginoon Jesucristo. Eh, maliwanag, seated at the right hand of God. So, ando na sa langit. Eh, bakit mo babalikan ulit yung ginawa niya? Masakit pa rito, meron na naman isang ginawa ng mundo, pagdating ng pagkabuhay ni Kristo, di ba Easter? Easter egg. Egg hunting. Anong symbol ng rabbit? Ano purpose mo? Buhay na si Kristo eh, pero ang mundo, ang tuon ng mga nakatira sa mundo saan? Doon sa egg hunting. Nasa pagkabuhay ni Kristo. Nakita niyo, ang galaw ng mundo, kung gaano na ang influensya ng negosyo sa atin. China. Supposed to be bawal ang Diyos sa kanila. Pero, madalas ako sa China. Si Joseph, ayan, madalas na buhay biyahe. Kapatid, testigo ka. Mainland China, commercialism din, di ba? Inaano nila yung Christmas na ano. Bakit? Ang laking negosyo. Ika nga ang tuon sa lapi. Negosyo.
Tagalog, tingnan nyo, napakaganda ng mula verse 13 hanggang 18. Ang pagbabalik ng Panginoon. Chapter 4, verse 13. Chapter 4, verse 14 to 18. Okay? First Thessalonians, chapter 4, verse 14 to 18. To the 18. Okay. Okay? Nakapumuna kayo lahat. Ibig sabihin nga, nandiyan ang Bible. Dahil naniniwala tayo si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala rin din tayo na bubuhayin ng Diyos ang mga lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. No, sumasampalataya. Verse 15. Ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Verse 16. Sa araw na yun, kasabay ng malakas ng utos, ng tinig ng arkanghel, at tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. At ang mga namatay na sumasampalataya, patay na kay Kristo, ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binungay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Verse 18. Kaya nga, palakasin niyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral natin. Okay. Ano ba ang parating sinishare natin sa bawat kilala natin? Ana. Di ba yung famous John 3:16? Pinatunan ng Brother Manny, pinasaulo sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano? So every believing shall not perish, but shall live. Maliwanag. Ayan, binasa natin din. This is the promise. Ano pa nga ba? Na tayo, ito tinuro na yung Brother Wilber sa atin. Hindi natin sa Sunday school natin. True. Kaya, kung, alam nyo, one time nag-share si Wilber sa atin, meron siyang nag-text namin. Sabi nga niya, kita niya siya, napakalapit na. Kala namin kung ano yun, napakalapit. Kala namin makakakuha kami, makakapasko sa kanya. Sabi niya, malapit ng dumating. The sign is there. Binabasa niya yung text. Number 1 is Iran. Number 2 is Iran. Sabi niya, dahil because, di ba, nuclear kay Iran, 1,000 missile na pwede nang papuntahin ng Iran papunta sa Israel. 1,000. Syria. Kaya, the sign is there. Crucial lahat yung mga nangyayari na ito. Ang tanong, yung sinabi rito, kasama ba kaya tayo? Takutan. Yes, dapat tayo matakot. Pero hindi eh. Ang ako sa atin, ulitin natin ha. Ulitin natin basahin mga kapatid. Verse 15. Ito ang katuruan ng Panginoon sa sinasabi
Peter chapter 3, no? Pangalawang Pedro chapter 3, verse 1 to 18. At dito tayo. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisikap kong gisingin ang malinis ng isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin niyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinibigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa laman. Pagtatawanan daw tayo. No? Sasabihin nila si Kristo ay nangakong darating. Hindi pa. Nasaan na siya? Namatay ang ating mga ninuno. Ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng likain ng mundo ito. Tama, di ba? Di ba? Crucial yun. Ito, sinasabi ni Dr. 2012. End of the world. Di ba? May pinigil ng 2012? Di ba? Ano nangyari doon? Sleeping? Nangyari kaya sa... Hindi na kaya yun? 2012? So, ilang araw na lang. January 1 kaya, habang nagpaparte tayo, dumating na ang Panginoon. Sana. Di ba? Okay, tuloy natin. Walang halaga sa kanila katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Di ba ano yun? Pinagdadabibit, di ba, yung mundo? Kung saan galing ang mundo? Di ba, mga tsuri ngayon, mga scientists, yan, di ba na, sana, pinipipin, jargon, about people, okay. Nilikha sa, okay, walang halaga sa kanilang katotohanan ng langit at nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ng lupa, buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ng daigdig ang panahon yun. Sa pamamagitan din ng salitang yun, nananatili ang langit at lupa upang tutukin sa apoy pagdating ng araw pagpupong pagpaparusan sa masama. Okay. Nabasa natin yung kay Noah. Alam niyo ba 120 years na ginawa yung arko na yun? 120 years ay 500 na buhay si Noah. Yung 120 years din na yun, di ba pinagtawanan siya? 120 years din na preach, wala man lang sumama. Ano sumama? Dalawang mga hayop ang sumama lang sa kanya walang pamilya, silang walang pamilya. History. Ano nagpaalala sa atin sa history? Rainbow. Na hindi na muling tutunawin ng Diyos ang mundo ng pamamagitan ng tubig. Kaya pag nakita natin yung rainbow, yun ang covenant ng God sa atin. Na hindi na tutunawin ng mundo. Kaya masakit kapatid, mga kapatid. Basahin yung uli natin yung 7. Sa pamamagitan din ng salitang niyan, nananatili ang mga langit at lupa upang tupuin ang apoy. Sa apoy ang pagdating ng araw ng paghukom at magpaparusa sa masasama. Verse 8, mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad din isang araw. No? Kaya, huwag naman natin i-provoke ang Diyos. Alam nyo na, sad to say, no? Minority talaga ang mga Christian. Tingnan yung headlights sa Jaryo. Wala po na pa, kanina. Ang simpang gabi, sa Quiapo, hanggang doon sa pinaka-labas, andun nag-worship. Eh, tayo na yun. Tayo pang makakapili ng Diyos. Pinag-iilan na tayo na yun.
gaya ng inaakala na ilan. Hindi pa niya itinutupad ang pangakong ngayon alang-alang sa inyo. Okay, alang-alang sa atin. Bakit? Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat na upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi pa niya nais na may matalo. Tayo. Inaalala pa tayo. Baka yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, masabihan natin. Diba? Mag-share tayo ng gospel. Ito yung inaano, yung long suffering ng Panginoon, nagtitimpi ang Diyos na hindi pa niya pinutuno ang mundo. No? Hindi pa niya. Tayo ang tinitignan na para lalo pa tayo, magsipag tayo. Marami tayo na sa lagay ba naman? Ako, mananampalataya lang sa isang pamilya. May iwanan ko yung iba. Pag-isipan natin, mga kapatid. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yun, ang kalamitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong. Tingnan niyo mabuti. Matutupok ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Ang mundo at lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Paano tutunawin mo yung nuclear? Sinabi na natin ito, natagay na natin ito sa Sunday school natin. Okay. Verse 11, dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin yung maging maka-Diyos. 12, habang hinihintay yung araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganon ang kanyang pangako. Ano yung nasa Diyos? Yung nakita na. Di ba? Kepler something. Di ba? Naanoy niyo ba yun? Di ba? There is light doon sa ano. Pero bago makarating yun, ilang billion. Bago makarating yun. Pero, yun na kaya. Ang hinihintay natin, the New Jerusalem, New Earth. New Earth and New Heaven. Nothing is impossible with God. Imposible sa atin, pero sa Diyos. Kaya naman tayo. Mawawala nga tayo. Dililipat na lang tayo. Ayok sana yun. 10 million tama yun ba? 600 million life years. Tingnan nyo. Imposible pa sa Diyos yun. Yung tao, ginawa sa lupa di ba? Tayo pa kaya yun ang sinasabi na yung lahat tayo magiging boses ni Tisha. Dan mananampahan tayo sa Panginoon. Verse 13, naghihintay tayo ng bagong langit, sa bagong lupa, sa paghahari ng katwiran, sa pagkaganon ng kanyang pangako. Kaya, 14, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin yung mamuhay ng mapayapa, walang dungis, walang kapintasan. Isipin nyo, kayong mga nagtitimpi, isipin nyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang sinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo. Taglay ang karunungan, kaloob sa kanyang Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang laging niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi ng kanyang sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulong pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Verse 17. Ngayon, ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayo mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang sinusunod na batas.
Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpapatuloy kayo ng lumago sa kagandahan loob at sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at pagpapailan. Okay. Anong puntos ngayon dito? Binasa natin. Dito tayo magpapakas. 4 na bagay habang naghihintay tayo sa Panginoon. Bakit mayroong Christmas? Paalala. Yun ang pagdating ng Christmas. Pero habang naaalala natin yun, alalahanin naman natin yung second coming. Hindi na lang yung ang tuod nasa regalo. Ang mga bata, pinalaki, mas kilala sa Claus, hindi kilala sa Kristo. Huwag naman natin magte-text tayo na kalagayron X. Tayo mga may kilala kay Kristo, huwag naman natin lalagay gagamitin yung X. Kasi tayo na rin ang nagsasabi, ano yun? Ano yung X? Habang ngayon, nagpapaalala sa atin, kaya ganun din, ang gawin naman natin habang naghihintay tayo. Verse 11 and 14, natin ngayon, balik kayo. Sikatin niyong mamuhay. Verse 11. Ngayon kabanalan at maka-Diyos. Verse 14. Peace. No? Tingnan niyo yung verse 14. To be bound by Him in peace. Ano ba ibig sabihin ng mapayapa? Ano ibig sabihin nito? That we, Christians, has a strong assurance of this salvation and a life obedience to Christ. Nagpapatunay yan. Ngayon, pinamumuhay natin ngayon, nagpapakabagal tayo, pinigilin ng baka Diyos, at peace tayo sa ating ginagawa. At sa ating pamumuhay, tanda ng pagsunod sa Panginoon. Tanda na alam natin, itong binasa natin, kasama tayo. Number 2, andun ngayon, walang dungis at walang kapintasan, without spot and blameless. Ano yan? Paano tayo mamumuhay? Paano yung character natin? Paano yung attitude natin? Paano yung reputasyon natin? Tayo mga Kristiyano, dapat ang ating pananaw, ang ating pagkakilala sa atin. Tayo ating, ito yung nasa ating dito eh. Tayo, pagka tayo nakita ng pagkakamali, wala na. Dami na lahat. Dito lang sa isang iglesia, meron isang tao. Nagkalat ka. Lahat tayo, yun ang masakit dito. Isang pagkakamali ng isang tao. Dahil, alam ka, Kristiyano yan. Pag sinabing Kristiyano, ibig sabihin, lahat. Paano tayo yun? Dahil nandun sa tao na yun. Nakakula na tayo. Napakahirap mamuhay. Oh, tingnan niyo, Colossians chapter 1. Verse 10. Yung walang dungis, walang kapintasan. Tingnan niyo ang verse 10. Sa gayon, Colossians chapter 1 verse 10. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon
point na sinasabi dito? Bakit tayo nananambahan? Why is there is worship time? Why is there is Bible study? Bakit mayroong prayer meeting? Bakit may Bible study? Bakit meron tayong fellowship? Para ano? Magkaisa. Pakitaan ng magpalakasan. Magmahalan. Dahil kasi, yan ang ginawa ng Panginoon. Na dapat ipamuhay rin natin. Kung hindi natin ipamumuhay yun, at kung makikita tayo ng kapintasan sa tingin nyo, pag sinabi nyo, yung sinabi nyo yung John 3:16, paniniwala na kaya tayo. Kaya verse 18, no? Pangatlo, number 1, sikapin yung mamuhay na walang dungis at walang kapintasan. Pangatlo, mag-ingat upang huwag maligaw. Verse 17, tingnan niyo yan. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your steadfast, being led away with the error of the wicked. No? Ang dami naglalabasan ng mga false teacher. Si Soriano, kay Buloy, sinabi niya na siya na nga, ngayon siya na nga anak ng Diyos, hindi na si Kristo. Dahil si Kristo nasa langit na siya. So siya ang anak ngayon ng Diyos dito sa lupa. Pero may mga kinikilig na rin. Kaya mag-ingat tayo kaya napaka-importante na may Bible study. Merong ganitong ugnayan lahat tayo. Dapat magkaisa-isa, lalo mag-aral tayo. Dahil ano ang purpose niya? Verse 18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano yung sabihin niya? Growth in grace and knowledge. Pursuing Christian maturity. A deepening knowledge of the Lord Jesus Christ will lead to doctrinal stability, prevent a Christian from bringing death away. Para hindi tayo masaypa. Kaya napaka-importante, tingnan nyo, kung nakaasa tayo ngayon, lahat ang focus nyo dito. Ngayon, saan ang focus nyo? Nasa Biblia. Saan ko sa inyo ba wala talaga? Hindi nabasa. Kaya, ano ngayon sa pagtatapos? Ano ang tinuturo? Ano katuruan natin ngayon? Ano ang mga paalala? Nandalawa. Habang inaalala natin ang pagdating ni Kristo, alalahanin din natin yung second time. Maliwanag yan sa ating pag-aaral. Huwag na tayo natuon sa tapos na nangyari. Tingnan natin yung dating. Lahat ng nananampalataya kay Kristo, isa lang ang pupuntahan. Binasa natin. Inipit natin siya. Saan? Kasama. Para sa kanyang sila. Ayaw ko ganun. Ayaw. Nasa inyo. Binasa nyo. Kanya na tayong kaisipan. Kanya na tayong pagkulang. Pero maliwanag ang paalala ng Diyos. Mensahe ng Pasko. Hindi lamang kanyang pagdating. Bakit sa pinanganak? Alam nyo na. Napag-aralan na natin. Ang alalahanin ang pinapaalala sa akin ngayon. Yung kanyang pagdating. Respect
Panginoon, kami pinagkakasalamat sa paalala niyo. Huwag mong mensahe ng inyong pagdating. Alalahanin namin, Panginoon, ay muling yung pagbabalik. Na sana maging handa